Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong idudulog. Tututukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Lunes, April 23. Ngayon po ay 12th anniversary win ng Net25. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, sa pinakahuling tala ng National Statistics Office, umaabot sa 94 million ang populasyon natin sa Pilipinas. Iba pa rito ang 11 milyon na naninirahan sa ibang bansa. Ang Quezon City ho, ang pangunahing may pinakamataas na bilang ng populasyon na may 2,761,720. Sinundan ito ng lungsod ng Maynila na may 1,652,171 na bilang ng populasyon. Sa dami ho ng mga mamayan ng Pilipinas ay ika-12 pinakamatao sa buong mundo. Pero alam nyo ba na hindi lahat may birth record? Marami sa ating mga kababayan na hindi nabibigyang pansin ang kahalagahan ng birth certificate. Ano nga bang kahalagahan nito? Napakahalaga kasi unang-una is is a proof of identity, di ba? Pagkuha mo ng passport, kailangan mo ng birth record. Pagpasok mo ng school, I think some of the schools are requiring the birth certificate para doon pa lang sa start, sa elementary pa lang, alam na niya kung ano nasa date of birth niya, ano ang spelling, para hindi pagdating ng kung kailan siya kukuha ng board exam, sakala niya malalaman na meron siyang problema. Yung mga benefits natin, di ba? Tayong mga empleyado, pagpasok mo, kailangan mo ang birth record mo. Pagpunta mo sa abroad, kailangan mo ang birth record mo. Ang embassies, kailangan mo ang birth record mo. So, napakahalaga ang document na to, na sana ang ating mga kababayan ay ensure nila na the moment na ipinanganak ang bata ay available na ang record. Ensure nila kahit sila ay nanganak sa bahay, ensure nila na meron silang hawak na birth record, no? Kasi pag meron na sila nakuhang document, I think hindi na magkakaroon ng problema yung anak nila balang araw, no? Upang respondihan ang mga katanungang inilapit sa amin para sa National Statistics Office o NSO, sinadya po ng aming grupo ang opisina ni Ginang Edita Orsilia, yung Chief ng Document Management Division ng ahensya. At una namin inilapit ang kaso ni Marlon Ledesma Piteluna. Ang problema ni Marlon sa kanyang birth certificate, blanco ang kanyang surname. Ayon kay Orsilia, hindi ganong kadali ang kaso ni Marlon dahil batay sa kanilang records, blanco ang first name at maging ang last name ni Marlon. Wala rin umanong impormasyon tungkol sa kanyang ama at tanging ang kanyang ina lamang ang nakalagda sa kanyang birth certificate. Kasi na yan is a case of an illegitimate child na hindi siya in-acknowledge ng tatay niya during the time of birth. Yun ang rason kung bakit Ledesma ang nakalagay sa birth record niya. Nagkataon lang naman na yung Ledesma na yon na surname ng mother niya ay nailagay sa space for middle name. Napag-alaman ko din sa inyo na meron na siyang anak ngayon, si Marlon, at ang napagamit niya na apelido ay Pediluna, na yun ang surname ng supposedly ay father niya. At lahat ng mga records si Marlon ay Pediluna rin ang kanyang ginamit. So medyo magkakaroon siya ng problema dyan kasi nga wala kang makitang name of father sa birth record niya. Meron tayong process na tinatawag na acknowledgement. Acknowledgement ang applicable yan kasi 1976 born si Marlon, no? Now, in the process of acknowledgement, dapat merong maipakita si Marlon na proof of acknowledgement na nagaling sa kanyang ama, authentic writing o kaya acknowledgement na pipirmahan ng tatay niya, ina-acknowledge niya si Marlon. So kung pwede pa niyang gawin yon,
kung nandyan pa ang kanyang ama, kanyang father, no, pakiusapan niya na gumawa ng affidavit of acknowledgement ang father niya, and then isasubmit niya yon sa Civil Register ng Manila kasi Manila ang place of birth ni Marlon. So once na accepted yung affidavit of acknowledgement sa Manila, magkakaroon ng annotation yung birth record ni Marlon, and most probably makakalagay doon na henceforth the child shall be known as, andun na yung apelido niya. Pero sabi ninyo, sabi daw ng mother ni Marlon is patay na ang father niya, no? So, kung patay ng father ni Marlon, siguro kung makakahanap si Marlon o kaya yung nanay ni Marlon ng mga authentic writing na gawa ng kanyang tatay na nagsasabi na anak niya siya o ina-acknowledge niya si Marlon na anak, pwede rin na ipakita yon sa City Hall ng Manila, sa Civil Registrar. Worst comes to worst, kung wala siyang maipakitang papel, well, ang palagi naming sinasabi, the last course is through court. Dadaan ka ng korte. Mag-file siya ng petition sa korte para magamit niya yung surname ng tatay niya. O kaya another option is talagang babalik siya sa Ledesma. So, ngayon, yung mga school records niya, yung birth record ng anak niya kung meron na rin, maapektuhan yon. So, papalik siya sa Ledesma. That's another option. Mas madali yon kaysa yung acknowledgement. So, ang process na ng supplemental report is mag-execute siya, of age naman na siya, no, ng affidavit for supplemental report. Isasubmit niya sa City Hall ng Manila, sa local civil registry office. Magpa-file siya ng supplemental report para malagyan ng annotation yung birth record niya at mailagay yung from blank to Marlon. Madali lang yon, supplemental report lang yon. Isa rin sa karaniwang problema, mga kaibigan, na na-encounter na marami sa ating mga kabayan, maling spelling. Minsan, ang letter E na ipagpapalit sa letter I o vice versa. O kaya naman, yung O nagiging U o ang kabaliktaran nito. Minsan, wrong spelling talaga. Ano naman kaya ang solusyon dito? Case na yan, ang may mali is the middle name. Middle name ni Rowena Richard saka si Rosel, no? Dapat is Sombilon na BI rather than Sombelon na BE, no? Ang gagawin lang yan, yung mga magulang nila, mag-file ng petition for correction of entries sa local civil registrar kung saan narehistro yung mga birth record sila. Ang best na supporting document dyan, kasi spelling ng middle name, no? The birth record of the mother, no? Although dun sa birth record nila, i-check din nila yung maiden surname ng nanay nila kasi baka mali din, no? Kung mali din yung surname doon, yung spelling ng maiden surname ng nanay nila, isama na rin nila sa petition. Isang petition lang. Yung correction sa middle name nila at saka yung correction sa maiden surname ng nanay nila kung mali din, no? Para isang petition lang ang kanila ipa-file. Madali lang yan. Kumbaga sa is meron, hindi nadadaan yan ng korte, no? So, sabihin na nila sa local, magpa-file sila ng petition for clerical error doon sa birth record na mayan. Ang iba pang mga issue at katanungan ukol sa problema sa birth record, mga kaibigan, turutukan ng responde mamaya sa amin pong pagbabalik.